Hi, and this is Ronald Corpus Official. I have the heart of campaigning of rabies awareness, and welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan kung ano-ano nga ba ang mga bawal na pagkain kapag tayo po ay nagpapabakuna po ng anti-rabies virus. So, ating pag-uusapan as in now na. So, ano-ano nga ba ang mga pagkain na bawal natin kainin kapag tayo po ay nagpapa-anti-rabies virus vaccine? So, ang mga pagkain na bawal po ay katulad ng mga itlog, manok, isda, mga tuyo, kagaya rin ng mga bagoong. Pagdating naman sa mga gulay, kagaya ng mga gabi, o sa makatuwid po, iwasan po natin na kumain ng mga malalansa. So, ulitin ko lang, kagaya ng itlog, manok, isda, pagdating naman sa mga gulay, yung mga madali tayong katihin, kagaya ng gabi. And pagdating rin sa mga tuyo and mga bagoong. So, bawal po siyang kainin kapag under po tayo ng medication po ng anti-rabies virus vaccine. So, bakit? Para po hindi po mangangati yung ating mga bakuna. So, para po hindi magkaroon po ng irritation. So, yun yung dahilan. So, tandaan po natin kapag tayo po ay nakagat po ng mga rabid animal katulad ng aso o pusa, number 1 po natin gagawin ay agad-agad po natin hugasan kung saan po yung parte na kinagat. Hugasan po natin with antibacterial soap. So, kahit anong antibacterial soap. So, any sabon, basta antibacterial siya. So, hugasan po natin ng mga maigi. And pagkatapos po nun, agad-agad po tayo pumunta sa pinakamalapit na animal bite center o pinakamalapit na hospital. Para po mabigyan po tayo ng karapatang lunas katulad ng pagbabakuna ng anti-rabies virus. Tandaan po natin, wala pong ibang paraan para makaligtas po ng nakakamatay o tinatawag na fatal rabies virus. 100% po ang kanyang mortality rate. So, nakakamatay kaya delikado. Kaya kailangan po natin magpapamukuna. And kailangan po natin sundin kung ano po ang sasabihin po ng ating mga doktor. And isa rin sa mga tandaan po natin na hindi po natin pwedeng saktan ang ating mga alagang hayop o kahit sino mang alagang hayop o kung ano mang klaseng rabid animal ang nakakagat sa inyo. Bagkos, obserbahan po natin siya sa loob po ng 14 days. So, kung ang inyong aso po ay nag-change ang kanyang behavior o meron mang nangyari sa aso, wag naman sana, o kung namatay ang inyong aso, agad po nating ipaalam sa ating mga doktor para po ang mga doktor po aware po kung ano po ang nangyayari sa atin. So, yun lang. So, sana meron tayong natutunan for this content, for this video, kung ano po ang mga bawal na pagkain kapag tayo po ay under medication po ng pagpabakuna po ng rabies virus. So, yun lang. So, once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel kung nagustuhan mo yung content nito. So, paki-like, and kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content, kung ano-ano ang mga bawal na pagkain during our medication once na tayo po ay nag-undergo ng anti-rabies virus vaccine. So, don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutang i-click ang ating notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.